my beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan. Nako, si Congressman Pastor Abante. Oo, binanatan itong mga vlogger na DDS. Sino kaya mga vlogger ito, mga bumabanat sa kanya? Oo, binababoy daw siya. Anak ng tinapa. Oo, ganun talaga sila. Diba? Kaya etong labanan sa social media. Kung hindi mo sila lalabanan ng laban nila, abay lalamunin ka ng buhay. Kaya nga mga kababayan, maraming mga natutong vlogger na lumalaban sa kanila, sa parehas na laban, hindi uubra. Tandaan nyo yan. Kaya kung ano yung laban nila, kailangan ganun din ang laban ng mga tutuligsa. Kasi kung hindi, naku, walang mangyayari. So ito na mga kababayan, bago natin tong umpisahan mga kababayan ha, ulitin ko lang, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Abante. Si Kong Abante, Kong Pastor Abante, hindi to umaatras. Pasok! Naku, maganda tong mga sasabihin niya. Pakinggan nyo mga kababayan. DDS vloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Naku, yan na nga. At mga DDS vlogger na sumisira sa aking reputasyon. Ganyan sila eh. Diba? Nang walang basihan. Yeah. Tuloy. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president? Ako po, Mr. President. Oo nga, kayo, mga DDS vlogger, ilang boto binigay nyo kay Digong? Eto, marami pala eh. Makadigong pala to dati. Bumaliktad lang siguro. Okay, tuloy. Libo-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Hindi. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Naku. Hindi ako nagpunta ng Malacanang. Naku. Kung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Naku. Isang beses lang. Pumunta ka pa rin. Sabi mo hindi ka pumunta eh. Ikaw talaga, si Digong nakikinig lang. Yayang-gayang lang. Okay, tuloy. Po ay nagsabi kay Senator Bongo, kung maaari na makapag-usap po tayo. Naku, iba talaga si Bongo, no? Ay yung sabi nila na walang dumadaan dyan kay Bongo. Naku, lahat dumadaan dyan. Oo, malupit. Nung panahon ni Digong, si Bongo. Baka, alam niyo na kung sino yan, di ba? Yan yata yung kanang kamay niya. Tuloy. Pumayag po siya. At nag-usap po tayo. If you would Pumayag naman pala. Nag-usap kayo. Tuloy. remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords. Nakita mo pala eh. Na ayaw niyang mahulog sa mga drug lord, sa mga kamay ng mga drug lord. Ito ang ating bansa. Diba? Nakita daw niya. Sige nga, tuloy. Drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Naku, ito na. Nagpasalamat pa talaga ha. Nagpasalamat pa. Sige, tuloy. Kami mga kapastoran, believe po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyo tapusin ang war on drugs na ito. Oo nga, sabi niya yun. 6 months lang. Hindi nga, 3 to 6 months. 3 to 6 months mga kababayan. Inabot po kayo ng 6 na taon. Inabot ng 6 na taon. Nga. Ayan nakanganga.
Oh, nga. Wala. Oo, ganun pa rin. Oh, tuloy. Hanggang ngayon, Oh. meron po tayong war on drugs. Oh. Oh, hanggang ngayon, ano? Hanggang ngayon daw, Digong. Oh, hanggang ngayon, meron pa ring war on drugs. Ano nangyari sa 3 to 6 months? Inabot na't matapos at lahat-lahat ng termino ni Digong, 6 na taon. Aba, biruin ninyo, meron pa ring droga ngayon. Tuloy. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, Nako, ano yon? Hindi daw niya akalain na sa war on drugs na yan ay ano? mamamatay ang more than 30,000. Hala ka! Kanina pinupuri-puri mo. Tapos ngayon biglang babanat ka. Kaya ngayon yung mga DDS vlogger, oh. Oh, galing ni Abante, no? Biglang bibira, pupurihin ka. Bandang huli, ilalaglag ka. Ay, nako. Sabagay, sasabihin ng mga yan. Okay lang yan, pinuri naman eh. Sige, tuloy. Mr. President, hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay. Alak ka, drug pushers daw, 7,000. Mamamatay. Totoo kayang drug pushers yun? Oh. Paano naman yung 30,000 plus na mga Pilipinong namatay? Totoo kayang mga adik yun? Oh, di ba? Dinrug test nyo ba yun? Balita ko, yung mga namatay, pati mga bata, pagdating sa resulta ng autopsy, pneumonia. Ha? May lagnat. Umubo. Sinipon. Patay! Oh, di ba? Putik na yan. Diba, sanhi ng pagkamatay, kahit na binaril sa ulo, ang ending, dahil sinipon, kaya namatay. Oh, tuloy. Sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. Oo nga. As sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan. Oo nga. Sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan, mabubuting tao Tama. at nais protektahan ang bansang ito. Correct. Pero, ang ilang mga pulis pumatay po. Yun at lang. dito nag-testify ang ilan. Oo, yung mga pulis nag-testify dyan. O, paano yung mga yun? Umamin sila. Diba? O, diba yung pumatay kay Barayuga? Mga pulis, diba? At meron pa, yung pumatay di umano kay Mayor Halili, diba? Nagmayabang pa. Sila daw ang kumana. Mga pulis yun, ha? At yung pumatay kay Mayor Espinosa, sa kulungan pa. Biruin mo, nakakulong na. Nagsaserve pa ng warrant sa kulungan. Ibang klase talaga, di ba? Mga kababayan, kaya mahirap yan. Tuloy. Na merong reward system na inyong itinanggi. Nako, ayan ha. May reward system, mga kababayan. Oh, kaya tuloy yung mga ibang kapulisan, nako, napakasisipag talagang umindot ng gatilyo. Kumalabit. Kumalabit ng gatilyo. Oh, tuloy. Bansang ito. Pero, ang ilang mga pulis pumatay po. Nako, ang ilang mga pulis pumatay. Totoo yan. At dito nag-testify ang ilan na merong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Pinatay si Kian Alejandro. Naku, hindi yun si Kian Alejandro. Kian de los Santos yun. Bante, nakalimutan lang. Uy. Di ba? Nakalimutan lang. Sige, tuloy. Ano ang kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata. Naku, 3-year-old na bata. 3 taon. Mga kababayan, pinatay. Nakakaawa naman. Diba? Malay natin, baka maging mayor pa yan. Na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher.
Nako. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan. Nako, Caloocan. Oh, alam nyo na. Photo nyo si Trillanes dyan. Oo. Tuloy. Mr. President, Mr. Chair, Hmm. ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Oo nga. Nako, grabe, no? Biruin mo, pinabayaan na lang yung bala sa katawan ng bata. Ha? Nung nilibing, nandoon pa rin yung bala, mga kababayan. Teka muna, nakakalata na ako Kanina parang pumapanig ka. Di ba mga kababayan? Parang nag-iiba na yung tema. Abante talaga. Teka muna. Kasi mga kababayan, parang kanina panig to kay Digong Tapos parang biglang bumabanat na. Sige tuloy. Subalit anong sabi ng funeral service? Ano? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Nako, yan na nga ba? Biruin mo, tinamaan ng barel. Ang resulta sa purinarya namatay sa pneumonia. Klase talaga, para nga naman mabawasan. Mabawasan yung sinasabing mga namatay sa kanyang yung kanyang ibinaba. Na war on drugs. EJK. Tokhang. Diba? Tuloy. Para nga naman hindi masisi yung kanyang programa kontra droga. Diba? Para lahat, isipin ng mga tao, legit siya. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din. Naku po, kita nyo lahat dinadamay mga kababayan. Diba? Saan naman yung dyan, hustisya? Mga kababayan? Yan ang problema. Diba? Dapat mga kababayan, kung kayo ay gagawa ng mga programa at ng mga inyong mga proyekto sa pagiging kontra-droga ninyo o against sa mga sa droga, dapat walang nadadamay na iba. Hindi sana nadamay si Kian de los Santos, yung 3 taong gulang na bata, yung 9 na taong gulang na bata, at yung mga nagrereklamo na mga namatayan ng mga anak sa harap nila. Di ba? Kaso napakarami nga. Mr. President, Hindi niyo po alam to. Naku, alam niya yan! Imposible hindi niya alam yan. Kayo ba naniniwalang hindi alam ni Digong yan? Ako hindi ako naniniwalang hindi niya alam yan. Kasi siya mismo nag-uutos galing mismo sa bibig niya. Sige tuloy. Bante, kanina bumabanat ka na Tapos ngayon biglang parang kumakabig ka na naman Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pa. Meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan. Hinanap ang isang taong nangangalampilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay. Pinagtanungan. Nako, yan ang masakit mga kababayan. Napagtanungan ka na lang, pinatay ka pa, tapos sasabihin ng mga DDS, tahimik nun. Diba? Safe ka. Yun nga, nasa bahay na. Namatay pa. Paano nyo sasabihin safe nung panahon ni Digonyo? Nasaan? Tuloy. Yung pilo, buhay pa. Nako, yun ang masakit. Yung hinahanap nila, buhay pa. Pero yung napagtanungan, patay. Mr. President, Mr. Chair, at naglalako pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Naku, yun ang bang sinasabi ko. Pero mo hinahanap nyo. Doon sa pinagtanungan ninyo, nagmagandang loob na lang yung tao. Pero siya yung pinatay nyo. Diba? Pero yung hinahanap nyo, hanggang sa ngayon, buhay pa rin yung gago. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Ang ilang mga kapastoran po nandito
Naku, ayan na, oh, nanumbat na. Oh, sige tuloy. Biruin mo. Oh, ganun na lang tayo, Abante, nganga. Nganga sa lahat ng pinangako niyan. Tuloy. At ilang mga pastor namin nanonood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers. Naku, ng mga basher, mga DD. Mga DDS yan, nako. Oo. Biruin mo, pinapakita yung mga kotse mo. Pinapakita pati mga relo mo. Ginagawan ka ng kung ano-anong memes. Ganyan sila. Oo, mga DDS, ganyan sila. Oo. Oo, pero yung mga BBM vlogger, hindi ganyan. Oh. Hindi ganyan. Oo. Pasok. DDS troll, Naku. ng DDS vlogger, Naku, DDS troll, DDS vlogger. vloggers. Minumura Ulitin, yung pastor ulitin. namin. Nanonood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers, ng DDS troll, ng DDS vloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Naku. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura. Nako, yan na! Manang-mana talaga! Sabihin mo na, Abante, manang-mana sila! Manang-mana sa tinatawag nilang ama. Piruin mo, talagang mga nagmumura. O, tandaan nyo, wala pa ako, DDS na. Kaya yung pagmumura, hindi sa aming galing yan, ha? Kaya kung tinawag ko kayo, tanga, mangmang, bobo, bali wala lang dapat yan. Bakit? Eh kasi nga, kayo talaga original niyan. Yung sa amin, imitation yan. Sige, tuloy. Mr. President, hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Correct. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo. Ayan na, nagkaanuhan na. Nagkasumbatan na mga kababayan. O, ano? Paano kayo ngayon mga DDS kayo? Oh. Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa aming selebrasyon ng National Baptist Day. Naku, National Baptist Day, mga kababayan, inimbitan pala si Digong. Anong ginawa ni Digong nung inimbitan nyo? Kasi gusto niyan sa impyerno. Ano ngayon ang ano diyan mangyayari? Tuloy. Mr. President, inimbitahan ko kayo. Nagpunta ho kayo. Nako, Mr. President. Nagpunta naman pala eh. Ano pa reklamo? Dapat wala na reklamo. Nagpunta pala, pinagbigyan naman pala kayo. Sige, tuloy. Doon po sa SMX, nakita nyo ang sa SMX, sa SM yun. 7,000 na mga Baptist leaders na Naku, 7,000 na Baptist leaders. Baptist pala to si ano? Si Kong Abante. Tapos nakinig po sa inyo. nakinig. Sa inyong speech, Naku. Mr. President. Nakinig daw sa speech. Oo. Doon Pero po sa speech ninyo. doon sa speech, pero ano? Ano ngayon sa speech? Doon sa speech ninyo, Mr. President. Sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Nako! Di ako nagkamali. Di ako nagkamali. Alam nyo naman to. Sabi ko naman sa inyo. Huwag na kayo magtaka. Diyos nga, minumura niyan eh. Kayo pa kaya, pastor lang kayo. Para sa kanya yun pero ako mataas ang paggalang ko. Tuloy. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat namin kayong irespeto. Mali. Mali. Kapag nababastos na yung paniniwala ng isang relihiyon, kahit sino ka pa, kahit presidente ka pa,
Tulad ng mga nagalit na mga Katoliko nung pinagmumura niya si Santo Papa. Di ba? Nagka-traffic daw. Nagalit siya. Tapos yung mga DDS nung nagmura, si Digunyo, pumalakpak pa. Di ba? Ganyan sila katanga. Oh, tuloy. Mr. President, andito ho ako, nakaupo sa harapan niyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Wala na yun, hayaan mo na, nakalipas na yun. Diba? Nag-file ako ng bill, Mr. President. Yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year as special working holiday to be known as National Baptist Day. Naku, mayroon palang National Baptist Day. Ang tanong, yan bang pinasamong batas? Yan natupad? Pinirmahan ba ni Digong? Oh, sige tuloy. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Naku, sinuportan ng lahat ng congressman. Siyempre nga naman. Grupo yan di ba? Para pag tumakbo silang senador, presidente, vice president, nakasuporta yan. Pero teka, mukhang nanunumbat ka na. Pero tuloy natin, ano nangyari? Sa paggawa mo ng batas, sinuporta ng mga lahat ng congressman, Senado. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Ay, lahat pala. Lahat ng congressman, lahat ng senador. Suportado yung kanyang panukala. Tapos, syempre, ang ending niyan kay presidente na. Nung panahon ni Digong, Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Yan. Pinirmahan nyo ba? Tanong niyan pinirmahan nyo ba? Digong! Sumagot ka dyan. Ganun lang si Digong pinirmahan nyo ba? Ang bill na yan? Hindi po. Nako, yun na masakit. Hindi. Naloko na. Ang haba. Turuin mo, lahat ng senador, lahat ng congressman, payag na. Suportado nila yung bill niya. Tapos pagdating kay Digong, nga. Kaya pala. Ano nangyari nung hindi pinirmahan? Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Naku. Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, pati yung kapasuran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami kami pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay si Abante gumaganong-ganon no? Bibira, bigla kang bibit-bitin pataas, bigla ka ibabagsak bigla, pak! Tapos dadamputin ka ulit, itataas ka ulit ng dahan-dahan. Tapos bigla ka ibabagsak, pak! Puta. Pag hindi na-gets ng mga DDS yan, sabagay, mga mang naman yan. Diba? Mga kababayan, ano po masasabi nyo dito kay Congressman Abante at kay Digunyo? Paki-comment na lang. At huwag nyo pong kakalimutan bago tayo mag-iwalay ang mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.